Alam ko wala na naman kayong pakialam sa beach camping namin pero nasa part 4 na ako pero isi-share ko pa rin sa inyo baka may gustong maka-experience ng ganitong klaseng morning. Sana ma-experience nyo rin pag pumunta kayo dito sa Nanay Fe Cottage Camping. Iba yung umaga, yung gigising ka dahil hindi sa alarm kundi dahil sa tunog ng alon at presko ng hangin. Yung paglabas mo ng tent, soft pa ang sikat ng araw, golden yung langit, tahimik ang paligid. Tapos may konting lamig pa sa umaga. Ayan nga si Aina, may pamuni-muni pa habang nagpapahangin-hangin siya. So good morning pala yan. Ganyan yung morning sa Nanay's Fe. Nag-prepare na nga kami ng breakfast namin. Si Aina nga nagluto ng egg. Habang pinapanood ko siya sa camping stove, doon ko na-realize na hindi lang pala ito simpleng beach camping. Dito natututo ang mga anak natin maging dependent, maging resilient, sumubok ng bagong bagay at makadiscover na kaya pala nila yung simpleng pagprito ng itlog at pag-ayos ng tent o pagkuha ng tubig. Maliit na bagay para sa atin pero malaking confidence boost para sa kanila. So camping is just the view or the sunset. It's about raising brave, capable kids habang gumagawa ng core memories. So kung nakikita nyo nga si Gas kanina, nagla-laptop pa kasi Monday morning yan, naka-check out na yung ibang mga campers. Kami na lang natira dito. Pero may trabaho si Gas at kagandahan dito kay Nanay's Fe Cottage, meron silang kuryente. Magdala lang kayo ng extension at pwedeng makikabit doon. So meron din palang signal dito, yung Globe at Smart. So pwede kayong mag-work from the beach kagaya ni Gas. At sa mga nagtatanong nga ng mga rates dito, yung camping fee dito is 350 per head, 24 hours na yon. Pag kids naman is 250. Yung car camp is about 200 pesos, 24 hours na rin yon. So yun na, nag-prepare na rin ako ng aming breakfast. So ang ganda lang mag-prepare ng breakfast dyan kasi ang hangin at alam mo, nasa tapat ka pa talaga ng beach nagpe-prepare. So naghiwa lang ako ng pipino at kamatis, dagdag dun sa aming breakfast. So, ayun na nga, ready na yung aming simple breakfast by the beach na pinrepair ni Aina at pinrepair namin. So, kung makikita nyo nga yung beach, napakalinis talaga o yung camping site. Dahil ang alaga talaga nila Nanay Fe at nung tatay, talagang nililinis nila yung ground, winawalis. Tayo din dapat mga campers, alam din natin maging responsible. Hindi lang tayo pumupunta sa campsite para mag-enjoy, may responsibility din tayo sa place at sa mga susunod na gagamit. Clean as you go, huwag mag-iwan ng kalat, ibalik sa maayos sa area bago umalis. Respect other campers din, and bantayan natin ang mga bata at siguraduhin safe lagi. Camping is fun, pero mas masarap maging enjoy kung alam mong responsible ka. Kasi ang tunay na camper, hindi lang marunong mag-setup ng tent, marunong din mag-alaga ng kalikasan at rumespeto sa lugar. After nga namin mag-breakfast, nagligpit muna kami, nag-rest muna ng konti, tapos ayan si Aina, tinatapos niya yung kanyang crochet na ginagawa. So ang sarap lang sa pakiramdam kasi by the beach ka gumagawa, na-enjoy mo talaga. So yun na, pumunta na kami sa beach, ang linis ng tubig, ang babaw pa kaya naglalakad pa kami hanggang dulo nang hindi kinakabahan, perfect lalo na pag may mga kids, chill and enjoy lang talaga. So habang naglalakad nga kami, ang sarap lang talaga ng ganitong slow morning. Walang nagmamadali, walang traffic, walang notification. Ayan, breakfast, konting pahinga, swimming, tawanan. Simple pero sobrang fulfilling. Ayan, meron pa nga kaming pa-TikTok dyan. So, minsan nga, yan yung pinaka-special na memory, simple moments kasama ang asawa at pamilya. Kaya enjoy lang natin yung mga ganitong moments, mga mami. Kaya mga mami, make sure to enjoy din ang mga bonding moments nyo, hindi lang sa mga kids din. Crochet by the beach. So, after nga namin mag-beach, ayun, ligpit time na, hindi pwede, puro enjoy lang. Tulong-tulong din syempre. May magro-roll ng tent, may mag-aayos ng camping chair, may magbabalot ng basang damit, may taga-double check kung may mga naiwan ng kalat. Isa talaga sa natutunan namin dito, clean as you go talaga. Bago mo iwan ang place,
na mas maayos kaysa pagdating mo. So, pagkatapos nga ng ligpit, ayun, pagod pero happy. Yung tipong gusto mo pang mag-extend pero reality calls na talaga. So, ganun talaga ang camping. May simula, may ligpitan, pero ang memories dala-dala mo pa uwi. Sa mga kakampers natin dyan, baka may ma-share kayo o ma-comment sa aming camping. Ano pa ang mga kailangan naming ma-improve at mga kailangan naming ma-experience. Baka may mga tips pa kayo para sa pagkain, games o activity o sa mga kailangan pandalhin. Anong gear o essentials pa ang hindi pwedeng kalimutan. Or may favorite spots ba kayo na perfect for family camping? Comment kayo sa baba at sabihin kung saan maganda ang next camping trip para doon naman tayo pumunta. Gusto rin naming marinig ang experience nyo para next camping, smooth at memorable and ang adventure namin. At meron namang bagong place na ma-discover at ma-enjoy ang camping with the family. So, yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Mga mami, kung gusto nyo rin maranasan ang ganitong beach camp experience, go na kayo, dalhin ang pamilya, mag-enjoy sa dagat, sunrise at sunset, swimming at mga simple bonding moments na hindi malilimutan. Huwag matakot mag-try mag-camping. It teaches us independence, resilience at puno ng memories. Nagpaalam na nga kami kay tatay at nagpasalamat. See you sa next camping adventure namin. Bye! Ingat kayo sa pagka-camp. Thank you so much. Bye-bye.